Una sa ating listahan, mukha lang panggatong pero madatong, ang agarwood. Sa loob ng mahabang panahon, ang agarwood ay tinaguri ang wood of the gods dahil pinaniniwalaang ito ay unang ginamit pa ng mga Egyptian sa kanilang ritual na paglilibing, lalo na sa mga parao o pharaoh. Ngunit bakit nga ba napakahalaga nito? Ang agarwood ay naglalabas ng katas na ginagawang sangkap sa pinakamahal na pabango. Maaari rin itong gamitin bilang sangkap sa mga cosmetic products at sangkap sa mga medicinal wine. Ang isang tipak o piraso naman nito ay ginagawang insenso. Ang lahat ng produkto na yari sa agarwood ay sobrang mabili sa buong mundo. Dahil sa taas ng demand para dito ay hindi may pagkakaila na ito na ang pinakamahal na uri ng kahoy na maaaring umabot sa 300,000 pesos kada kilo. Kaya naman ito ay tinaguri ang liquid gold. Kadalasan ng punong ito ay tumutubo sa mga kagubatan ng Southeast Asia. Sa Pilipinas, ang tawag sa agarwood ay lapnisan. Ito ay matatagpuan sa mga pinakaliblib na kagubatan ng Visayas at Mindanao. Dahil napag-alaman na ito ay in demand sa ibang bansa, marami sa ating kababayan ang dito ay yumaman. Sa kabila ng kanilang pagyaman ay siya namang unti-unting pagkaubos nito sa kagubatan. Maraming mga foreigner o dayuhan ang nagtungo sa Pilipinas upang bumili nito. Naging talamak rin ang bentahan maging sa online. Ngunit isang babala, iligal ang pagbebenta ng agarwood. Sa katunayan, marami na ang nahuli dahil sa pagbebenta nito. Nanganganib kasing maubos ang puno nito. Ngunit sa kabila ng mga babala ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang patuloy na kumukuha ng agarwood. Ikalawa sa ating listahan ay ang suka ng balyena. Sumusuka ng pera? Ito ay kilala sa tawag na ambergris. Ang itsura nito ay parang nabubulok na kahoy na palutang-lutang sa dagat. Kadalasan ay inaanod lang sa mga pangpang. Kapag ito ay hinawakan ay parang itong kandila. Ngunit bakit nga ba ito napakahalaga? Kagaya ng agarwood ay isa rin itong sangkap sa paggawa ng pinakamahal na pabango. Ito ay tumutulong upang patagalin ang pagpapanatili ng bango. Dahil sa halaga nito na aabot hanggang sa 1,000,000 piso kada kilo, depende sa kalidad ay tinatawag itong floating gold. Sa Pilipinas taong 1995 nang may nakitang hinihinalang ambergris na palutang-lutang sa dagat. Dahil hindi nila alam ang halaga nito, kaya namang ginawa itong maliit na lamesa. Marami ang nagsasabi na ito ay ambergris o suka ng balyena. Ayon sa ating batas, ang pagbebenta ng ambergris ay isang iligal. Nakasaad kasi sa ating batas na Revised Fishery Code na ipinagbabawal ang pagbili at pagbebenta nito dahil ito ay produkto ng isang hayop na endangered o nanganganib ng maubos. Ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng mga batas na nagbabawal nito, ay may mga ilang individual pa rin ang nahuhuli sa paglabag nito. Nakalulungkot isipin na marami ang nasisilaw dahil sa halaga ng agarwood at ambergris. Hindi kasi maipagkakaila na malaki ang maaaring kitain, ngunit tila ba nakakalimutan na natin na lahat ng sobra ay hindi maganda. Baka dumating ang araw dahil sa sobrang pagkuha ng mga produktong ito ay tuluyan ng maubos ang ating ganitong uri ng puno at balyena. Nawa sa videong ito ay may natutunan tayo kung paano pahalagahan ang ating kapaligiran. At bilang pagtatapos sa videong ito, nais naming pasalamatan ang mga taong walang humpay na sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat!